Magandang araw sa inyong lahat mga bata. So kumusta kayo? Sana kayo ay nasa maayos na kalagayan habang nanonood ng ating video lesson para sa araw na ito. So ating tatalakayin ang inyong aralin para sa Filipino 5 na may kaugnayan sa ating unang quarter para sa ikalimang linggo. So marami tayong mga bagay-bagay na pag-uusapan para sa araling ito na makakatulong sa inyong paglago bilang isang mabuting mamamayan at gayon din ang isang kabataang may pagmamahal sa kanyang wika. Okay, so simulan na natin yung ating pag-aaral para sa linggong ito. Ang ating tatalakayin ay ang pagsunod-sunod sa panuto o hakbang. So bakit ba mahalaga na tayo ay marunong sumunod sa mga hakbang o panuto at ano ba ang maaring ano ba yung kabutihan at di kabutihang taglay nito kapag tayo ay sumunod at hindi sumunod sa mga panuto o hakbang. Narito yung mga kasanayan na dapat mong matamo mula sa una hanggang ikalimang araw. Para sa ating unang araw, so tayo ay magkakaroon ng maikli na balik-araw o pagbabalik-tanaw sa mga aralin na sa tingin natin ay may kaugnayan sa ating aralin. O gayon din, yung natapos nating aralin ay ating muling babalikan. So maalaala mo kaya pagsunod-sunod sa panuto o hakbang? So maaari mo ba itong gawin? Una, tumayo ng tuwid, humarap sa iyong katabi o kaklase, ngumiti, sabihin ang iyong pangalan at sabihin sa katabi o kaklase, kinagagalan kong kausap kita ngayon. Ang saya-saya ko. Maraming salamat ha! So narito yung ating kaugnay ng ating unang ginawa, pagsunod-sunod sa panuto o hakbang. So naisagawa mo ba ng maayos ang mga pangungusap na iyong nabasa? At ano ang tawag sa mga nabasa ninyo? So ito ay may kaugnayan sa video na maaari niyong panoorin pagkatapos ng ating video na ito na may kinalaman din sa inyong aralin sa Filipino. So tumungo naman tayo sa ating talakay sa pagsunod sa panuto o hakbang may pamagat na ilaw, traffic condition. So isipin mo, naranasan mo na bang sumakay sa tricycle, sa jeep o sa bus o sa LRT o MRT? Subukan mo ngang sagutin ang mga tanong na nakasaad sa bawat larawan. Mayroon tayong dalawang larawan na may kaugnayan sa ating aralin para sa linggong ito. Una, ang tanong dito, batay sa larawan, ano ang masasabi mo na ginagawa ng mga pasahero? So may nakikita tayo mag-ina, may isang parang estudyante at may isa namang maaring papasok sa kanyang trabaho. Nasaan sila? At ano kaya sa tingin nyo ang kanilang ginagawa? So maaring sila ay naghihintay ng kanilang masasakyang pampublikong sasakyan, maaring bus, maaring jeep, na maghahatid sa kanila sa kanilang patutunguhan. So naghihintay sila, kumbaga matyaga silang nag-aabang ng pagdaan ng sasakyan na kanilang maaring sakyan papunta sa kanilang paroroonan. At sa ikalawang larawan, ibigay ang mga hakbang sa pagsakay sa isang pampublikong sasakyan. So ano ba yung paraan sa pagsakay papunta o para tayo ay makasakay sa isang pampublikong sasakyan? So may mga paradahan, may mga alam tayong paradahan ng tricycle, paradahan ng jeep, paradahan ng bus, na kung saan dito tayo nagpupunta para tayo ay makarating sa ating paroroonan. So kung familiar kayo sa PTEX, yan yung isa sa mga malakihang paradahan o sakayan na maaring hatid sa atin patungo sa ating iba't ibang paroroonan. So pwedeng papunta sa norte, pwede rin namang papuntang Bicol, hindi ba? Papuntang Ilocos, papuntang Baguio at marami pang iba. At gayon din, para naman sa mga mananakay natin o mga pasahero natin na nais magpunta ng Maynila, may mga paradahan tayo na pwedeng maghatid sa atin patungo sa iba't ibang lugar. At kung tayo naman ay nag-aabang sa lansangan, so maaari tayong mag-abang doon sa tamang babaan at sakayan ng sasakyan, ng mga pampublikong sasakyan. So nang sa gayon ay maging maayos at maiwasan natin yung pag-abala sa trapiko. At gayon din yung hindi maantala yung daloy ng trapiko.
So, dapat matuto tayong sumunod nang sa gayon ay maging maayos yung daloy at hindi tayo makabala at makarating tayo ng maayos sa ating paroroonan. Okay, so bago natin basahin ang talat at tukuyin natin kung paano ginamit ang mga salita sa sitwasyong nakasaad, isulat ang letra sa patlang at ipaliwanag ang naging sagot. Natatakot kang tumawid. May nakasabay ka na mas matanda sa'yo. Ano ang angkop na wika ang sasabihin mo? A. Paano ba tumawid? B. Maari po bang pakitulungan ako sa pagtawid? C. Marunong po ba kayong tumawid? Pakitulungan naman ako. So, ano yung inyong sagot at paliwanag? So, maaring sagot dito ay B. Maari po bang pakitulungan ako sa pagtawid? Lalo na kung ang edad ninyo ay nasa pagitan lamang ng 10, 11, 12 at napakahirap pa na tumawid, no? Pero kung tayo ay tatawid sa tamang tawiran, marami naman tayong makakasabay, so maaari naman tayong sumabay. Pero kung talagang medyo takot pa, so maaari tayong humingi ng tulong, no, sa pagtawid. Pero sa ganitong edad, hanggat maaari dapat may kasama tayo mas nakakatanda sa atin sa pagtawid. Okay po? At laging tumingin sa kanan, sa kaliwa kung may sasakyan, no, at talaga pong dapat doon tayo tumawid sa tamang tawiran. Nakita mong pinagtatawanan ang kaklase mo dahil sa kanyang kasarian. Ano ang sasabihin mo sa mga klase mo? A. Magsitigil kayo. B. Huwag kayong bastos. Igalang niyo siya kahit iba siya sa atin. C. Huwag naman ninyong pagtawanan ang kaklase natin dahil lang iba ang kasarian niya sa atin. Hindi ito tama. Igalang natin siya dahil tao rin siyang tulad natin. So, syempre, letter C. Sa panahon ngayon, nabukas na ang ating isipan sa mga kababayan natin na iba yung kanilang pagtingin o kumbaga iba yung kanilang kasarian, kung paano ba natin siya sasabihin. Kumbaga iba yung kanyang pagtingin sa kanyang kasarian. So maaring mas gusto niya na maging babae sa kabila ng pagiging lalaki niya o mas gusto niya maging lalaki sa kabila ng pagiging babae niya. So kung ano man ang kanyang nais na pili, kung ano yung nais niya, kung ano yung pinili niya, so marapat lamang na igalang natin sila. Walang dahilan para sila ay bastusin. Yun ay kanilang sariling desisyon. At kung ito naman ay sinusuportahan ng kanilang magulang, tanggap ng kanilang magulang, sino tayo para manghusga sa kanila, hindi ba? So, sabi nga, kung ano yung ayaw nating gawin sa atin, huwag natin gagawin sa iba. Okay, so, marapat lang na igalang natin, no, yung choices ng bawat isa sa atin, no? Lalo na sa ating kapwa. Kumbaga kung wala namang ginagawang hindi maganda, kung hindi naman tayo apektado sa kanilang pinili, so hayaan lang natin sila. So mahalaga, walang inaapakang tao, walang inaagrabyado, walang ginagawang masama. Araw ng mga matatanda, bigla mong naalala ang iyong lola. Hindi mo siya nabati kanina bago ka pumasok sa paaralan. Ano ang sasabihin mo sa kanya pag uwi mo? A. Maligayang araw ng mga matatanda, Lola. Pasensya na po, Lola, at nakalimutan ko po kayong batiin kaninang umaga. B. Hi, Lola. Araw niyo po pala ngayon. C. Lola, ngayon palang araw ninyo. Nakalimutan kong batiin kayo kanina. Baka naman pwede po kayong manlibre. So, pwedeng letter A. Okay. So, kumbaga, kailangan hindi matapos ang araw, no, bigyan natin pagpapahalaga yung ating mga lolo at lola. Lalo na kung naging bahagi sila, no? Naging kabahagi sila ng inyong paglaki. Lalo pat nag-alaga sila sa atin, no? Kumbaga inalagaan kayo nung kayo ay bata pa o kahit hindi man, 'di ba? Yung ating respeto para sa kanila ay hindi dapat na mawala. Respeto at pagmamahal. So tayo ay tumungo na sa ating kaugnay na paksa. Ito ay may kinalaman sa ilaw, trapiko. So, basahin ang bawat kulay ng ilaw trapiko at isulat ang ibig sabihin ng bawat kulay. So, mayroon tayong 3 kulay. Ano-ano ang kulay ng mga ito at ano ang kahulugan ng mga kulay na ito na may kinalaman sa ating ilaw trapiko. So, ang sagot, una, kulay pula, pangalawa, kulay dilaw, at pangatlo, kulay berde. At ano kaya ang pagpapakahulugan ng bawat kulay na ito sa ating ilaw trapiko? Pag pula, ibig sabihin hinto o stop, dilaw, simulan ng bagalan o slow, at berde, magpatuloy o go.
So tayo ay magbabasa ngayon ng isang tekstong informatibo na may kinalaman sa pagsunod sa panuto. At ang ating babasahin ay ibig sabihin ng kulay trapiko. Ang mga kulay trapiko ay mga senya sa trapiko na naglalayong gabayan, balaan at kontrolin ang daloy ng trapiko. Ano ang ibig sabihin ng bawat kulay? Pulang ilaw, nangangahulugang huminto o stop. Huminto at maghintay hanggang ang ilaw ay maging berde bago magpatuloy ang mga driver sa pagpapatakbo ng sasakyan at ang mga tao ay makatawid sa kalsada. Dapat laging pag nakailaw ang pula, lahat ng sasakyan ay hihinto at ito naman ang panahon para sa mga tao na tumawid sa tamang tawiran. Patay sinding pulang ilaw. Huminto. Suriing mabuti ang intersection at magbigay daan sa mga naunang makakapasok sa intersection at magpatuloy lamang kung wala ng kasalubong sa sasakyan. Patay sinding dilaw na ilaw. Kapag hindi peak hours, lalo na sa gabi, mapapansin ang traffic light indicators ay nagpapakita lamang ng flashing yellow light. Ibig sabihin nito ay first to stop, first to go, ang daloy ng trapiko. So, ano kaya ang ibig sabihin ng first to stop, first to go? Alam nyo ba? So, ang ibig sabihin ng first to stop, first to go ay ang unang sasakyang huminto sa intersection habang naka-red light ang stoplight, ang siya ring unang dapat na umusad kapag na-green light na. Okay, so halimbawa may dalawang sasakyan na huminto sa magkaibang direksyon ng intersection. Si car A ang unang huminto habang nakapula ang ilaw. Sumunod si car B. So kapag nag-green light na sila, si car A ang mauna sa pagtakbo dahil siya ang first to stop. Kaya siya rin ang first to go. So ang layunin nito ay maiwasan ng pagkalito, yung kalituhan o banggaan at maging patas at maayos ang daloy ng trapiko. So ginagamit ito lalo na sa mga four-way stop kung saan walang traffic light, kundi ang mga stop sign lang. Okay, so magpatuloy tayo. Berdeng ilaw. So ang berdeng ilaw ay nangangahulugang magpatuloy o go, ngunit bago magpatuloy tingnan mabuti kung may tumatawid pang pedestrian o di kaya ay mayroon pang sasakyan. Ano ang dapat gawin bago magpatuloy? So dapat tingnan muna natin kung may mga sasakyan ba sa magkabilang bahagi, lalo na kung may mga dumadaan pa, at maging may mga sasakyan pa na kumbaga patuloy pa sa pagdaan. Okay, sunod. So sa ating binasang talata, natutunan mo yung tungkol sa panuto. So ano nga ba ang kahulugan ng panuto o hakbang? So bakit ba ito mahalaga lalo na sa pagsunod sa ilaw trapiko? So malimit kapag hindi tayo marunong sumunod sa mga ilaw trapiko ay nagiging sanhi ito ng disgrasya at aksidente. So kahit na nakita natin na pula ang ilaw, hindi pa rin tayo humihinto. May mga ilang motorista pa rin na pasaway na talaga nagbibiting the red light at nagiging sanhi ng aksidente at maaring maging dahilan ng pagkawala ng buhay at iba pang mga hindi inaasahang pangyayari. Ang panuto ay isang tagubilin o inuutos kung ano ang gagawin. Maaring pabigkas o nakasulat ang isang panuto. Mahalaga ang pagsunod sa panuto upang maiwasan ang pagkakamali. Sa pamamagitan ng pag-unawa at pakikinig ng mabuti ay masasagot natin ang mga tanong tungkol sa mahalagang detalye tungkol dito. Magagawa rin nating makasunod sa panuto kung unawain nating mabuti ang ating binabasa o pinakikinggan. Ito rin ay mga tagubilin sa pagsasagawa ng inuutos na gawain. Ito ay maaring pabigkas o nakasulat ang mga panutong kailangang sundin o isagawa. Makatutulong sa maayos, mabilis at wastong pagsasagawa ng gawain ng pagsunod sa ibinibigay na panuto. Ginagamit din ang mga salita tulad ng sa kanan, sa itaas o sa ibaba, sa ilalim sa pagbibigay ng panuto. So, para madali tayo makasunod. Mahalaga rin na maging malinaw tayo sa pagbibigay ng panuto. Lalo na kung ito ay may kinalaman halimbawa pagpunta sa tamang direksyon, pagpunta halimbawa sa tahanan, papunta sa paaralan o ospital, mahalaga na tama ang panuto nating ibinibigay. Gayon din, kung halimbawa ito ay may kinalaman sa pagbibigay ng gamot, yung mga over-the-counter na mga gamot na maaari nating bilhin sa botika, mahalaga na malinaw
yung panuto nang sa gayon ay hindi mapahamak ang mga tao. So mahalaga po maging malinaw yung pagbibigay natin ng instruction o panuto nang sa gayon ay hindi magkaroon ng problema o anumang aksidente o hindi magagandang pangyayari. Mahalagang pakinggang mabuti ang panuto upang maunawaan ang dapat gawin. Mahalaga na ang pagsunod sa panuto upang magawa ng tama ang isang bagay. Sundin ang panuto ayon sa pagkakasunod-sunod nito upang maiwasan ang aksidente at upang makuha ang tamang resulta. Pagsunod sa panuto. Sa pag-uutos, kasabay na sinasabi ang panuto kung paano gagawin ang utos. Sinusunod natin ang mga napakinggang panuto upang magawa ng mga gawain ng wasto at maayos. So halimbawa, nais mong magluto, no? May mga susundan kang mga panuto o instruction. Dapat maging malinaw ito at gayon din, sundin mo ito ng tama nang sa gayon ay makuha natin o ma-achieve mo yung resulta na gusto mo. So halimbawa, gusto mong magluto ng menudo na walang sabaw. So ano ba yung dapat na gawin? So minsan nanonood tayo, hindi ba, ng mga paraan ng tamang pagluluto o yung halimbawa may specific ka na gustong luto para sa isang ulam. So, sundin natin ng maayos para makuha natin yung resulta na gusto natin. So, halimbawa rin, gumagawa ka ng origami. Gusto mong gumawa ng ibon na gumagalaw yung pakpak. So, sundin yung mga tamang sukat, tamang tupi, nang sa gayon ay makuha mo o ma-achieve mo yung nais mong origami na gawin. So, bakit kaya mahalaga ang pagsunod sa panuto? Okay, so halimbawa, ayan, ilagay ang kanang kamay sa kaliwang bahagi ng dibdib habang inaawit ang pambansang awit. So, ito ay isang gawain na maaring ipagawa sa inyo ng inyong guro. Okay, so kumuha ng isang malinis na papel, isulat ang inyong pangalan sa unang guhit sa dakong kaliwa ng inyong papel. Isulat ang petsa ngayon sa kanang bahagi nito. Iguhit sa inyong papel kung sino sa tauhan sa kwento ang gusto niyong tularan at itaas ang inyong iginuhit. Isa-isang pumunta sa harapan at ipakita ang inyong iginuhit. Dito naman ay maaring magkaroon ng dialogue sa pagitan ng dalawang mag-aaral. Ang isa ay para sa role ng nanay at ang isa naman ay para sa role ng anak. So tandaan natin, ang pagsunod sa panuto ay napakahalaga. Ang maayos na pagsunod sa panuto ay patunay lamang na ang bumabasa, nakikinig at sumusunod ay ang mga taong madaling makaintindi. Ang hindi pagsunod dito ay pagpapatunay lamang ng kamangmangan o pagwawalang bahala. Maraming pagkakamali, pagkalito o pagkagambala ang bunga ng hindi pagsunod sa panuto. Pag-uutos, kasabay na sinasabi ang panuto kung paano gagawin ang utos. Sinusunod natin ang mga napakinggang panuto upang magawa ang mga gawain ng wasto at maayos. So narito ang inyong pinatnubayang pagsasanay. So may mga hakbang na ipapagawa sa inyo habang nakikinig at ito ay inyong susundin. So pagkatapos ay pipiliin ng guro kung sino yung nakasunod sa panuto at ilalahad ito sa klase. Para naman sa ating ikalawang araw, so pagpapatuloy pa rin ito ay pagsunod sa panuto. So maaring kayo ay magkaroon ng gawain na ibibigay ng guro at maaari ring magkaroon ng parusa ang hindi makakasunod. Pero huwag kayong mag-alala, ang parusa ay may kinalaman lang din naman sa paglilinis sa ating silid-aralan. So maaring magwalis, maaring ayusin ang upuan, maaari namang punasan ang pisara o kaya naman ay punasan ang bintana, hindi ba? Para sa mga mag-aaral na hindi makakasunod sa panuto. Okay, so para naman sa susunod na gawain, maglista ng 5 bagay na dapat tandaan tungkol sa panuto. Dito naman, bilugan ng bilang ng pangusap na tumutukoy sa panuto o hakbang. Dito naman, pakinggang mabuti ang ididiktang panuto ng inyong guro at gawin ito. Para sa ating kaugnay na paksa, ikalawang kaugnay na paksa, tayo ay magkakaroon naman o ating bibigyang tuon
ang focus ng pandiwa na tagaganap o aktor. So may mga pangungusap tayo dito. Ang bata ay tumawid nang makitang berde na ang kulay trapiko. Hindi nakinig ang mga mag-aaral sa panuto kaya mali lahat ang kanyang sagot sa pagsusulit. Inisa-isa ng guro ang mga hakbang sa paggawa ng proyekto. Okay. So ang mga nakaitim dito yung bata, mag-aaral at guro. So, ano daw yung napansin natin sa mga initimang salita? So, wala man tayong nakitang nakaitim kanina, pero yung mga binanggit ko, yun yung mga salita na may tuon doon sa tanong dito sa unang bilang. So, ang napapansin natin, sila ay mga tao. So, ano yung simuno sa bawat pangungusap at paano ito ginamit? So, ito yung mga mag-aaral, guro, hindi ba? At sila ay gumagawa doon sa kilos. So, ano yung mga pandiwang ginamit sa bawat pangungusap? At ano yung mga panlaping ginamit? Ano kaya ang focus ng pandiwa ang ginamit sa bawat pangungusap? Pag sinabi nating focus, ito yung tagaganap, no? Ang tagaganap, ang focus ng pandiwa. Sumasagot ito sa tanong na sino? Ang mga panlaping ginamit natin ay mag, maka, at ma. Focus na tagaganap o aktor, ito ang relasyon ng pandiwa sa simuno o paksa ng pangungusap. Ang simuno ang pinagtutuunan ng pandiwa sa pangungusap at makikita ito sa panlaping ginamit sa pandiwa. Halimbawa, ang kabataan ay kumalap ng pondo para makatulong sa nangangailangan. So, sino ang kumalap ng pondo? Ang kabataan. Kaya ito ay nasa focus na tagaganap o aktor. So, pag sinabi natin focus sa tagaganap, focus sa aktor o actor focus, ang paksa ang gumagawa ng kilos. Sa kanya nakatuon ang pandiwa. Actor focus o focus na tagaganap. Ang paksa ang tagaganap ng kilos na sinasaad ng pandiwa sa pangungusap at sinasagot nito ang tanong na sino. So halimbawa, nagpasa ng proyekto ang mga mag-aaral. Sino ang nagpasa ng proyekto? Ang mga mag-aaral. Nagsagawa ng palaro ang guro para sa Catch-Up Friday. So sino ang nagsagawa ng palaro? So ang guro. So yung guro nasa focus na tagaganap o actor focus. Humanap ng kapareha at sagutin ang sumusunod na tanong. Ano ang pagkakaunawa mo sa focus na aktor ng pandiwa? Ano ang tanong na sinasagot ng aktor sa pangungusap? Ano-ano ang karaniwang panlapi ang ginagamit sa actor focus ng pandiwa? At magbigay ng tig-dalawang halimbawa ng focus ng pandiwang aktor o tagaganap. So yung mga sagot dito ay maaring balikan doon sa ating tinalakay kani-kanina lamang. So ulitin natin, pag actor focus sa aktor o focus sa tagaganap, yung ang paksa o simuno ang gumaganap sa kilos o yung pandiwa doon sa ating pangungusap. Sinasagot nito yung tanong na sino at mga karaniwang panlapit yung di ba? At iba pa. So, tig-dalawang halimbawa, so magbigay lamang, no? Nagdilig ng halaman ang bata kanina. So, sino ang nagdilig? Ang bata. Nagluto si nanay ng masarap na kare-kare. So, sino ang nagluto ng masarap na kare-kare? Okay, si nanay. Dito naman, guhitan ang mga focus na tagaganap o aktor sa bawat pangusap at bilugan ang pandiwang ginamit. So, madaling-madali lang yan. Hanapin kung sino yung gumawa ng kilos, yun ang guhitan, at bilugan naman kung ano yung pandiwa, ano yung kilos na ginawa noong ating paksa. Ito naman, sumulat ng 5 pangusap na may focus na tagaganap o aktor, gawing gabay ang pandiwang nakasaad. So, tinulungan yan. So, halimbawa pangusap natin. Okay, so maaari naman tayong ibaraming mga pangusap, no, na maaari nating gamitin. So, pwedeng halimbawa, dito naman tayo sa sumunod. So, sumunod sa batas trapiko ang mga motorista. So, sino ang sumunod sa batas trapiko? Ang mga motorista. Okay. So, pwedeng tumulong, no? Tumulong ang mga guro sa pagpapabasa o pagpapalalim ng pag-unawa ng mga mag-aaral. So, sino ang tumulong? Mga guro. Para sa ating ikatlong araw,
Ito ay may kinalaman na sa ating mga gawain. Okay, so basahin mabuti ang panuto at gawin ito. Okay, so narito yung rubric kung paano kayo mamarkahan. Okay, so dito naman magpatulong sa magulang o tagapagpantay upang maisagawa ito. Para naman sa ating ika-4 na araw, ito ay nakalaan para sa inyong pagsusulit. Okay, basahin mabuti ang bawat hakbang at gawin ito. At dito na nagwawakas ang ating aralin para sa Filipino para sa ika-5 linggo. Sana ay may natutuhan kayo at matanim sa ating isipan yung gaano kahalaga ang pagsunod sa panuto. Maraming salamat. Ako si Teacher Aiza. Hanggang sa susunod. Paalam!